Hello, family, and welcome once again to the Radiance Church Daily Devotions. This is now part number 8 of our Christian Character Development series. Today's episode is entitled Contentment versus Greed. Pag-aaralan po natin ang kaibahan ng pagiging kontento versus kasakiman. Ang talata po natin ay nasa 1 Timothy chapter 6, verses 6 and 8. Ganito ang sabi ni Apostle Paul, "True godliness and contentment is itself great wealth. So if we have enough food and clothing, let us be content." Ang tunay na yaman daw ay pagiging kontento. Kung meron tayong sapat na kinakain o isinusuot, tayo ay maging kontento na. Puntahan po natin ating reflections. Ano ba ibig sabihin ng contentment? Well, contentment is the state of being happy and satisfied. This is a character trait of those who trusts in God. Ito yung masaya ka na sa mga bagay na meron ka o sa iyong kalalagayan. Ang mga taong kontento ay may kapayapaan. People who have contentment exhibit a sense of inner peace and calmness, for they know that God cares for them. He always works in perfect timing to unleash His blessings when the time is right. Kalmado ang mga taong kontento kasi alam nilang nandyan lang si Lord at ang biyaya niya ay palaging sapat. Contented people accept who they are as a person, uniquely shaped by God's almighty hand, and they display a positive and grateful attitude toward their condition and what they have for the moment. So, ang kontento ay di na naghahangad na maging tulad pa ng iba. Di na sila gaya-gaya. Happy na sila sa kanilang sariling itsura o pagkatao o kalalagayan. And di lang yun. Para sa mga taong kontento, making more money and collecting more worldly possessions is the least of their concern. Bakit? Naniniwala sila sa sinasabi sa Biblia. Sabi sa verse 7, "After all, we brought nothing with us when we came into this world, and we can't take anything with us when we leave." Totoo yan, di ba? Yan ang mindset ng mga taong kontento. Di ko na kailangan kolektahin ang mga bagay nito. Di ko naman tumadadala sa langit. Continuing on in verses 9 to 10, the Apostle Paul forewarned. Ito ay babala sa mga taong naghahangad ng mas marami pa, sa mga taong di nakukontento. Sabi ni Apostle Paul, "But people who long to be rich fall into temptation." Yun daw mga taong naghahangad na lalo pang yumaman ay malalaglag sa bitag. "And they will be trapped by many foolish and harmful desires that plunge men into ruin and destruction." Bakit? And here's the reason why. "For the love of money is the root of all kinds of evil." O, idiin natin to ha. Hindi po money is evil. Yung love of money, yan ang ugat ng lahat ng evil. At sabi pa niya, "Some people craving more money have wandered from the true faith and pierced themselves with many sorrows." Ang daming ganyang tao, di ba? Sobrang craving sa pera at tagumpay. Ayun, nasira na ang buhay. Yung iba naman, maganda naman talaga ang hangarin, pero di nagpapa-advise sa kanilang pastor o sa kanilang mga coach or advisors. Nilalagay yung pera nila sa mga unsecured investments o bumibili ng mga bagay na di nagtatanong, at dahil sa sobrang tiwala sa mga nagtitinda sa mga taong kumumbinsi sa kanila, ayun, nabudol na mga scammers. Sa pagnanasang kumita pa ng mas marami, lalo pang nalugi. Kaya may babala ang ating Panginoong Jesus. Sabi niya sa Luke chapter 12 verse 15, "Beware, guard against every kind of greed." Why? Because life is not measured by how much you own. So ang pagkakaroon ng mas maraming pera o pagkakaroon ng marami pang mga ari-arian ay hindi sukatan ng tunay na tagumpay. Kasi yung greed, the desire to get more money can cause you to do the following. Number 1, you can fall into temptations and be trapped. Yan ang sinasabi ng talatang ating binabasa ngayon, hindi ba? Second, you can trust in your own strength and abilities instead of God's. Thirdly, it can make you sick. Bakit? Yung sobrang paghahangad ng pera, kuha tayo ng mga duty dyan o ng mga pagkakataong kumita ng pera, ay manghihina ka, magkakasakit ka kasi hindi ka na makakakain ng gusto, di ka pa nakakatulog ng gusto. And then not only that, you lose your precious relationships. Yung oras mo para sa pamilya mo nawawala na
dahil sa katutulak mo sa paghahanap buhay. And then, ang problema, pag marami kang pera, marami kang gustong bilhin, so you go deeper in debt, gamit ka ng gamit ang credit card mo at wala nang katapusan yan. Now, dapat ang alamin natin ay kung kailan ba yung tama na. Let's know when enough is enough. Ulitin ko po yan. Know when enough is enough. Yan ay demonstration ng godly wisdom at good character. Alamin mo kung kailan yung sapat na at kailan ka na dapat tumigil at magpahinga o kailan ka dapat maging easy na lang. Yung mga tunay na mayaman ay hindi yung maraming pera. Ang tunay na mayaman ay yung marunong makontento. Sabi sa Hebrews 13:5, keep your lives from the love of money and be content with what you have, because God has said, never will I leave you, never will I forsake you. O ayan, maging malaya, huwag magpapatrap sa mga pagnanasang magkaroon ng mas marami pang pera, sapagkat ang Diyos ay nangako, di niya tayo iiwan, di niya tayo papabayaan. O yan ang aking paalala sa inyo ngayong araw ha. Be content because God is always there to provide for all of your needs. Maging masipag, tama yon, pero huwag maging sakim. Ito po inyong kaibigan, Coach Ray Clemente mula dito sa Radiance Church, Sydney, Australia. Pagbulay-bulayan po ninyo ang mga sinabi ko ngayong araw, i-apply natin sa ating buhay at pagpapalain kayo ng ating Panginoon. Maligayang araw po sa inyong lahat.